Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah.
Patuloy pa rin pupurihin, patuloy pa rin sasambahin, patuloy pa rin dadakilain banal ng ngalan mo. Patuloy pa rin pupurihin, patuloy pa rin sasambahin, patuloy pa rin dadakilain Panginoong Jesucristo. Magtitiwala, maniniwala at aasa sa bawat salita mo. Magtitiwala, maniniwala at aasa sa pangako mo. Patuloy pa rin pupurihin, patuloy pa rin sasambahin, patuloy pa rin dadakilain banal ng ngalan mo. Patuloy pa rin pupurihin, patuloy pa rin sasambahin, patuloy pa rin dadakilain Panginoong Jesucristo. Magtitiwala, maniniwala at aasa sa bawat salita mo. Magtitiwala, maniniwala at aasa sa pangako mo. Magtitiwala, maniniwala at aasa sa bawat salita mo. Magtitiwala, maniniwala at aasa sa pangako mo. Magtitiwala, maniniwala at aasa sa bawat salita mo. Magtitiwala, maniniwala at aasa sa pangako mo. Sa pangako mo. Good morning, Jesus! Oh! Yung boses kasi namin galing pa ng Tagaytay, kaya umaalingaw-ngaw. Malamig. May boses ba ako? Ha? Hindi ko madinig ang sarili ko. Oo. Kasi pag di ko madinig sarili ko, ang tendency, lalakasan ko boses ko. Yan. Oo nga eh. Malakas sa labas. Kaya lang, lalakasan ko kasi di ko marinig dito sa loob. Oo. Kapatid, bati ka muna.
Ay, good morning po sa lahat ng mga kapatiran, lalo tigit sa aming pamilya sa Batangas. Andito na po ako, artista na po ako, kasama ni Sister Ria, sa aking mga anak, sa lahat-lahat po sa aming mga outreaches, Sumayingan, Kapito, sa Soriaga, Tumalim, sa Pulo, lahat po, yun pong hindi namin nabanggit. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ayan, thank you, Lord. At umpisa na pong makikita po ninyo tuwing Lunes yung ating mga kamanggagawa sa mga outreaches. Oo, si Sister Josie ay nag-chill na daw. Chill lang, chill, sabi sa kanya. Sabi niya, oo nga, kanina pa ako nag-chill. Thank you, Lord. At sa lahat po ng mga kapatiran natin na nasa kanilang mga tahanan, Blessed Monday morning po sa inyong lahat. Napakaganda ng araw. Amen. Mga kapatid, pinaulan muna kanina para lumamig-lamig. Ngayon naman, may araw. Meron tayong vitamin D sa araw na ito. Tapos dagdag natin yung vitamin S kaninang umaga. San hindi? Sugar. Dahil nag-sugar sila. Okay. Thank you, Lord. Alam mo si Sister Josie, bago ang lahat, may kwento siya eh. Oo. May sharing siya. Pagpunta nila dito, i-share mo nga, kapatid. Yung senior ko kanina. Thank you, Lord. Kasi the other week ay sinabihan kami ni Pastor Alex na isasalang daw po kami sa Good Morning Jesus. Araw po yun ng Thursday daw kami at Friday. Sina Pastor Romy po ang Thursday. So, kaya nga po ayaw kong pumunta ng Good Morning Jesus kasi makikita kami Alam niyo nung iniisip ko, paano yun? Sabi kong ganyan, pwede bang walang nanunood? Pwede bang wala kayo dyan? Kasi gusto ko kami laang. At sabi ko, mabuti pa, Ate Clemmy. Sabi ko, ganito na lang. Kasi sabi naman ni Pastor Alex, pwede namang awit. Sangitan niyo ng awit. Sabi ko, mas maganda, damihan natin ang awit. Mag-share tayo ng Word of God, damihan natin ang awit. So, ang dami po namin mga awit na inaawit sa daan. At kami po'y tuwan-tuwa, galak na galak. Marami pong lumabas na awit sa aming bibig. Ibinigay sa aming mind. Alam niyo, hindi ko po alam kung saan lugar yon. Nahuli po kami. Nabit po ni Brother Ramon yung red light. Pinaparada po kami doon. Sabi niya, Sir, hindi niyo po ba nakita? Hindi ko po nakita kasi nasundan ko po yung nasa sa unahan sa sasakyan namin kasi masaya nga ho kami. Yung pong lisensya, sabi niyang ganyan. Sir, sabi kong ganyan. Tama-tama ho, na dumating yung hindi pa dumadating yung isang pulis. Sabi ko, Sir, kasi po nag-aawitan po kami kasi sasalang po kami sa Friday sa Good Morning Jesus. Tapos dumating po yung isang pulis. Sabi niya, Apa, senior na pala kayong lahat. Ang lalakas ng karisma nyo. Sabi po sa amin, kasi lahat po kami nakangiti. Sabi ko, ay sir, gusto niyo pong awitan namin kayo? Pagkasabi ko po gusto niyo po naming awitan kayo, ay ang inawit po namin ano nga ang inawit natin? Ano nga ang sinabi na? Salita mo. Salita mo'y liwanag ng aking buhay. Alam niyo, sabi ng pulis, ay, sige po, okay na po. God bless po. Hindi na po kuno ang aming ticket. At ang gaganda po ng ngiti nila, nakakahawa nga po pala ang ating mga ngiti. Thank you, Lord. Di ba, mga kapatid? Tanggal na ang nervous mo. Mukha Pagkatapos ng GMJ. Mukha no? Sabi ko, pagkatapos ng araw na ito, makakapanood na ako ng walang hanggang paalam. Ano yung palabas ba yun? Oo, yun ay irreplaceable. Ang ganda. Pero 146 series, naku, nasa grabe 34 naman yan. pa ako, nasa 34 pa ako. Kahapon niya si Seria, sabi ko nga, maaga kami natapos, 11. Sabi ko, makakapag-aral ako. Kaya lamang yung kaisipan ko mag-aaral, hindi ho masunod ng aking katawan Ang ginawa ko ho, pag dating ko sa bahay, kasi laging putol, pinapatay namin. Ang haba kasi. Nahiga ho ako,
At ako ay nanuod ng irreplaceable. Sabi ko, 34 na ako. Tama-tama ho si Brother Ramon, ayun tinanggalan ako ng puti. Sabi ko, ayos. Pero alam nyo, napaglabanan ko ang aking kaisipan na magandang aking panunuorin. Sabi ko, tatay, masarap man akong ako'y tinatanggalan mo ng puti, maganda man yung napapanood ko. I have to study. At napaglabanan ko ang pagnanasa ko, natapusin yung hanggang 50. So, hindi na siya Thank you, Lord. hindi na siya irreplaceable. Replaceable na. Panuorin mo para alam mo yung... Wag na. Wag na. Baka ma-replace ako. Baka ako ang replace. Ayan, thank you Lord po. Tinatanggal lang natin ang kanyang nervyos dahil first time niya. Yes. O, diba? Ito ang kanyang debut, Sabi nga ni Sister Nene, chill ka lang. Sabi ko, kanina pa nga ako nag-chill. Di ba kanina pa raw siya nag-chill? Hindi mo siya mapigilan sa pagsalita, di ba? Pero iba pag nasa harap ng camera, si Ria, kahit nga sa mga prayer meeting, bago ako tumayo, may katal mood pa ako eh. May katal moment pa ako. Kasi ang sasabihin natin ay salita ng katotohanan. At hindi ka dapat lumabis o magkulang. Yun lamang katotohanan. Para Kinakabahan sumusumpa pa ako. siya eh. para kang nanunumpa eh. Sa sinabi Ganito na lang, mo. Sister Ray. Habaan mo na lang katulad ng Lunes. Para konti na lang. Ay naku, pagka ako pinagsalita mo, kahit 2 oras tayo. Sige. Makikinig ako. Thank you, Lord. Tayo po'y mananalangin muna. Oo. Thank you, Lord. Ayan, manalangin po tayo mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Dakilang Diyos, mapagmahal na Ama, pinupuri ka po namin sa umagang ito, Lord God. Salamat po sa magandang umaga. Ginising mo po kami na may kalakasan ng katawan at malinaw na kaisipan. Salamat po, Panginoon, sa paglalagay mo sa aming puso ng pagnanasa na ikaw ipatuloy na makilala, patuloy na mahalin at paglingkuran. Salamat po, O Lord Jesus. Salamat po sa hangin, sa lahat ng aming nakikita. At sa umagang ito, Panginoon, ikaw po ang manguna, ikaw po ang mangusap, O Lord God, sapagkat tunay pong wala akong magagawa kung ikaw ay wala. Wala po kami magagawa kung ikaw ay wala, Panginoon. Pangunahan mo po kami at ang tagumpay po, Panginoon, ay sa iyo lamang namin makakamtan. Muli, Panginoon, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Thank you, Lord. Ayan. Uy, batiin mo si Sister Connie. Manalad. Kasi sabi niya, wala namang kakaba-kaba si Sister Josie. Ang daldal naman. Sabi niya, masayang makinig. Pag sa screen, kamukha mo si Lolit Solis. Wow! Wala na iba? Bagay mag-host, sabi niya. Thank you, Lord. So palagay mo lang walang kaba, pero sobrang lakas. Ayan, thank you, Lord. Malakas daw pala ang ulan sa Blumentritt, sabi ni Brother June. Mangigad. Sa Makati, sobrang lakas? Alam mo naman dito sa atin, bumabagyo na sa ibang lugar, ang init-init pa sa amin eh. Oo, ganyan lagi. Kaya pag dito umuulan, Buongiorno, Sorella Vicky, na nasa Italia. Ayan. At sa lahat po ng mga kapatiran natin na kasama po natin ngayong umaga. Para po sa ating memory verse, yan ang memory verse natin? Yan ang word ko. Hindi. No, it doesn't matter. Ano? Sister Nancy Colina, si Lolit Soris at si Chris Aquino. Sama natin si Boy Abunda. Ang Boy Abunda ko po ay si Brother Raymond. Payat lang. Si Kuya Ernie ba? Hindi, may buhok pa si Brother Mon. Dapat yung wala. Ay, si Kuya Ernie, papasa doon. Si Arnold din, pwede. Si Pastor Simple, malapit na. Thank you, Lord. Ayan. Ano? Hello?
Halika, dali. Bati ka muna. Dali. Bilis. Halika. Halika dito. Dito. Dito, halika. Sabi mo lang, good morning, Jesus. Bilis. Dali, magiging taga Pangasinan ka na sa 1 linggo. Halika na, dali. Magbabay ka na sa kanila. Halika na. Biglaan mong nahiya to si Luis Luis. Ayan, thank you, Lord. Wala pa rin, Jamie? Pwede rin, gagamitin ko rin yan. Halika na. Ayaw niya talaga, okay? Para po sa ating... iba yata yan. O, di bali na, it's okay. Para po sa ating word for today. Ang init. Para po sa ating word for today, naku mga kapatid, maganda po ang ating pag-uusapan sa umaga na ito. Ang ating pong scripture is Romans 12:2. Thank you. Romans 12:2. Basahin ko po Sa isang version, ang sabi, don't be like people of this world, but let God change the way you think. Then, you will know how to do everything that is good and pleasing to Him. Sa NLT version naman po, ang sabi, do not copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Narinig niyo po ba or familiar ba kayo sa phrase na gaya-gaya? May karugtong yon? Ganon? Hindi ko alam karugtong nun eh. Basta ang alam ko lang, gaya-gaya, putumaya. Oo. Tapos, alam nyo rin ba, ito pinasikat na sikat ito nung mga panahon ko. You are nothing. Copycat. Oo, sabi, alam nyo ba yon? Nothing but a second-rate trying hard copycat. Oo, sabay tapo nito. Sabay tapo nito. Ganon, di ba mga kapatid? Yun ay sikat na sikat. Kaya ko po nabanggit itong mga phrases na ito kasi ganyan ang maraming tao ngayon. Kasi ayaw nating masabihan na tayo ay hindi cool. Ayaw nating masabihan na KJ tayo. Kaya ang nangyayari, gusto nating, instead of sticking to our values, ang nangyayari, ginagawa natin yung gusto ng ibang tao na gawin natin. Para wag tayong matag na ang KJ mo naman, o kaya, hindi cool tong taong to. Hindi ko gustong kasama yan kasi hindi siya, cool. Di ba? So, ang nangyayari, pinagpapalit natin yung values natin. Ang nangyayari, ina-assume natin yung outward appearance ng mundo kahit na opposite siya of what is within us. Ganun po ang nangyayari. Ngayon, ang word na sa verse na binasa po natin, when we live like everyone else, ang word na ginamit ng Romans 12 is we conform. Nagko-conform po tayo. When you say conform, ang ibig sa Tagalog nito ay umayon. Umayon. Pag sinabi mong conform or umayon, to fashion or shape one thing to be like another. So para kang hinuhulma or hinuhubog sa kagustuhan nila. Yun ang conform. So, wag nating subukan na mag-appear tayo na kagaya ng mga tao sa mundo because we are not. Bilang Kristiyano, hindi po tayo ganon.
meron akong mga nasabihan na kasanayan kasi natin, pero dapat hindi. Nakakasanayan nating magsalita kagaya ng mga tao sa mundo. Minsan nakakatuwa kasi yun, hindi ba? Nakakatuwa lang, nagayahin. Parang walay, happy, haler, tapos yung mga ganda-gandahan yarn, yung mga ganon, di ba? Kinakapi natin yung behavior ng mundo, umaayon tayo sa lahat sa mundo, hindi naman tayo of this world. Hindi tayo oo So wag nating i-assume yung outward appearance ng mundo na taliwas doon sa what is within. Pwera na lang, kung nandito ka sa church, pero yung inside mo ay sa mundo pa rin. Yun ang yun ang medyo maano sa puso Lalabas siya Maghahanap siya talaga ng daan para mailabas niya. Kaya, mag-a-agree ba kayo na ang isang tao na ganung magsalita, kahit nasa church niya, ay hindi pa rin regenerated? Agree ba kayo doon? Uy. Nag-iisip? Ang isang Kristiyano na ang pagsasalita ay ganon, tingin mo, regenerated? Ito pala. May mic Hindi ka? hindi Hindi Alam niyo kung bakit? What is inside will come out. Amen. Yun din kasi yung sabi ng Biblia. What is inside will come out. Kaya kailangan mag-iingat din tayo. So, pag sinabi mong conform, huwag kang pumayag na hubugin ka o hulmahin ka Makiayon. ng pamamaraan ng mundo. Oo. Kasi alam nyo, mga kapatid, ang pattern ng mundo belongs to Satan. Period. It belongs to Satan. Nagsimula po yan na yung pattern ng mundo ay na kay Satanas nung bumigay si Eva at si Adan sa paradise. Nagsimula yun doon. Kaya ang pattern of this world belongs to Satan. Kaya nga ang tawag natin sa kanya, dominion of darkness. Kasi nung nagkasala, ayan na mga kapatid. At itong dominion of darkness, may mga particular ways po ito na umiikot by certain means. Marami yan. Sa pananamit, sa pananalita, hindi ba? Lalong-lalo na sa pamumuhay, pagkilos. So marami siyang pamamaraan na ipinapakita niya yung pagkamundo niya. Ngayon, dahil ipinanganak tayo sa ganung senaryo na ang orientation natin, simula nung bata tayo, ay sa mundo. Totoo. Sa mundo. Ano ngayon ang kailangan natin? Kailangan natin transformation. At yan ay binanggit din dito. And to transform means magbago ng ganap sa anyo, katangian, at iba pa. Amen. Yung iba pa na yun, ibig sabihin nun, buong katauhan. Amen, Kailangan amen. magbagong anyo. So, dalawa lang yun. It's either you conform or be transformed. Dalawa lang yun, mga kapatid. So, kailangan po natin na mabago. At para po mabago po tayo, mga kapatid, para lahat ng natutunan natin na simula nung bata tayo, opposite to the kingdom of God, kailangan mabago lahat yun. At dun po ngayon papasok yung living under the direction of the Holy Spirit.
Hindi po tayo mababago nang wala ang Espiritu. Sa Kanya po lamang, siya lamang ang pwedeng magbago ng ating kaisipan. Kaya po, medyo maraming aray itong pag-aaral natin ngayong araw na to, Sister Jo. Pero, uulit-ulitin na lang natin ito hanggang sa, wala nang aray, gumaling na yung mga sugat na meron tayo. At doon mo pa lamang sa bandang huli, sabi niya, then you will know what is the will of God and what is pleasing to Him. Kaya pakinggan po muna natin si Sister Jo sa umagang ito. Ayan, thank you, Lord. Hallelujah. Samahan ako ng Diyos at siya mangusap sa akin. So, ang kahalagahan ng pagbabago ng bawat isa at hindi pa lang yung pananalita, hindi pa lang yung pagkilos, pero higit makita sa atin ang isang tagumpay na buhay. At bilang mananampalataya po mga kapatid, napakahalaga na maunawaan natin ang kahalagahan ng pagbabago sa ating buhay. Mula nang nakilala natin ang ating Panginoon at mula nang maunawaan natin ang katotohanan. Kaya nga po nakalagay sa 2 Corinthians 5:17, ang sinumang nakipagkaisa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dati, siya ay bago na. Subalit, bakit po maraming Christian ang nag-i-struggle sa kanilang Christian life? Maraming Kristiyano sinasabi nila, I want to change. Gusto kong magbago. I want to transform. But still in vain. Palagi pong bigo. Alam niyo po ba mga kapatid, kung gusto po natin magbago, if you want to change your life, change first your mind. Change first your way of thinking. Kahit po sabihin natin na gusto po nating magbago, pero kung hindi po natin ang babaguhin ng ating kaisipan, hindi po magaganap ang ating naisin. So, dito po mga kapatid, sabi nga po ni Sister Ria, pwede ba akong magbasa? Kasi naglo-loading ako. Hindi ko ma-retain sa utak ko. Kaunti lang ho, sulyap-sulyap. Minsan ho, gusto po nating mabago ang mga nangyayari sa ating buhay. Kasi minsan may pain tayo, troubles, mga problem po mga kapatid, kalungkutan. Alam nyo, ang atin pong Panginoon ay higit pa ang interes niya na may baguhin po sa atin. Hindi po lamang yung nangyayari sa ating buhay. Ang nais po niyang baguhin sa atin ay ang way of thinking natin bago po mabago ang mga nangyayaring pangit sa ating buhay. Kasi minsan sinasabi natin, ayaw ko ito Lord, ayaw ko ito Lord. Mas ayaw ni Lord yan sa iyo, yung buhay na hindi maganda. Pero ang gusto niya, mas interesado siya, baguhin mo muna yung pag-iisip mo. At ang nais pong pagbabago ng ating Panginoon ay nakakonekta po tayo sa salita ng ating Panginoon. So, kailangan po ma-manage po natin ang ating thought, ang ating mind. Bakit po? Sapagkat because my mind or my thought controls my life. Every single action always begin sa ating kaisipan. Ito na lang, kung magandang ating kaisipan, may nakita ho tayong isang tao na hindi niya alam na may inis tayo. Kahit hindi ka magsalita, yung irap lang, masama ang kaisipan mo. O kaya may dumating na, alam natin namang bully, ayan na naman. Yan na naman ang taong yan. Kaya pagdating ng taong yon, parang aalis ka agad tayo. Sa palagay ho ba natin, tama sa isang Kristiyano yon, magkakapatiran tayo. Kahit pa hindi ho kapatiran, paano ho kakakitaan tayo ng isang pagbabagong buhay? Kung sa irap lang, sa kilos lang ay makikita po tayo. Sapagkat nakalagay po dito sa Tito 1:15, malinis ang lahat ng bagay sa may malinis na kaisipan. Ngunit sa masama at di sumasampalataya, tingnan niyo ito, minsan hindi ho natin namamalayan kasama pala tayo sa masama at hindi sumasampalataya. Kasi sa mga irap natin, sa dabog natin, sa kilos natin, sa ismid natin,
ay nagmumula po yun sa masamang kaisipan. Malinis ang lahat ng bagay sa may malinis na kaisipan, ngunit sa masama at di sumasampalataya, walang bagay na malinis sapagkat marumi ang kanilang budhi at isipan. So, change the way we think sa bawat tao. At doon din po mga kapatid, sa bawat pangyayari ng ating buhay, alisin na po natin. Totoo po, sasabihin natin minsan, hindi ako pinagpala. Dito po mga kapatid sa Proverbs 4:23, your life is shaped by your thought. Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan pagkat yan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Minsan, bakit hindi nakikita na tayo mukhang talagang nananagumpay? Bakit ho bakit ho? Kasi ang isip po natin mga kapatid, hindi ako pinagpala, hindi ako tagatanggap, ako ay api. The more na iniisip mo lang yan, at lagi mong nire-retain sa utak mo yan, yan ang lalabas sa bibig mo. Kasi sabi nga ako ni Pastor Gary Johnson ba yan? Wrong thinking, wrong believing, wrong confessing. At pag yun ang kino-confess mo, yun ang ikinikilos mo. Pag yun laging iniisip mo, paniniwalaan mo, hindi ka pinagpala, lalabas sa bibig mo, at ingatan ho natin ang pagsasalita natin, mga kapatid. Sapagkat dito nakasalalay ang ganda ng ating buhay. Amen? Kaya nga ho, mga kapatid, isipin na ho lamang natin, bakit mali ang isip mo na pag may trials and sufferings ka, api ka? Samantalang sabi nga ng ating Panginoon nang siya'y pinako sa krus, it is finished. Kinuha na niya lahat ang sumpa ng ating buhay. Hindi lamang ho kinuha niya, inalis niya sa atin ang kaparusahan patungo sa impyerno, kundi inalis na ho niya ang sumpa lahat ng ating buhay. Ilagay na po natin sa ating kaisipan na we are blessed at pinagdadaanan po lang natin ang lahat ng trials and sufferings. Pag sinabi po pinagdadaanan, lalampasan mo rin yan. Katulad po na nagkaroon ako ng maraming trials and sufferings, alam niyo na po naman, hindi ko naman po ulit-ulitin. Pero nakalagay po sa isip ko, pinaniwalaan ko, I am blessed. At ang lahat ng bagay na ito ay nangyayari tungo sa ikabubuti sapagkat kung hindi ho ako, ulitin ko na naman, kung hindi ho ako, nagkaroon ho ng 2 babae ang aking asawa, nagkaroon ho kami ng pagbabalikan, kung hindi ho mga kapatid ito nangyari sa akin, paano ho ako magagamit sa maraming tao? Sa mga iniwan ng asawa, sa mga taong nagkaroon ng malubhang sakit, sa mga taong nagdahop, at ngayon po ay pinagpala na po kami. Amen. Isipin mo po mga kapatid, na ang nangyayari lagi, isip po lang yan. Kaya nga sabi, nasa isip mo lang yan. Binubuo mo sa isip mo yan. Pero sabi ng ating Panginoon, di kita bababayaan, di kita iiwan. Akalaho niyo ho ba mga kapatid, hindi ho maririnyo ang ating mind unless na lumalim tayo sa salita ng Diyos. Spend time, mga kapatid, sa pakikinig, sa pagbabasa, sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Amen. So dito po mga kapatid, pangalawa po mga kapatid, bakit po kailangan nating i-manage ang ating kaisipan? Because our mind is the battleground of sin. Ito po yung labanan at patungo po sa kasalanan. It is where I win or lose the battle. Kapag hindi mo ginamit ang iyong, we have the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16 ba yun, sister? Oh, di ba? We have the mind of Christ. Alam nyo, hindi ho tayo sinukuha ng ating Panginoon. Hindi tayo sinukuha ng ating Panginoon. Ang lahat ng pinagdaanan niya, hindi niya sinukuhaan para po sa atin magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasiya-siya. Kaya nga po siya naparito upang tayo bigyan ng isang buhay na ganap at kasiya-siya bago ikaw ay susuko. Nasaan ang mind mo? Nasaan ang pag-aaral mo? Kasi ang mind po natin, pag na-conform sa mundong ito, talo ka. Akala natin ang labanan ho ay pera. Akala ho natin ang labanan ay magagandang bahay.
Hindi po yan ang labanan. Malulumang lahat yan. Tatanda tayo at mamamatay. Hindi natin madadalan lahat yan. Isipin natin, ang dadalhin po natin ay ang kanyang salita na pinaniwalaan natin at ipinamuhay natin. So, ang lahat po ng temptation ay mga kapatid, sa ating kaisipan ay hindi po nasa labas yan. It is not something out there. Ang temptation po mga kapatid, nasa utak na po natin. Between your ear and your mind. At kaya ka minsan kaya ka natetempt mga kapatid, hindi dahil sa labas, sapagkat meron ka ng desire. Kaya ho mga kapatid, yung ating pamumuhay ay patuloy po nating pakabantayan. Ayan, so dito po mga kapatid sa 3, kailangan po ma-manage natin ang ating kaisipan because it is the key to peace and happiness. Ito po yung susi ng ng kaligayahan o ng buhay. Sa Romans 8:6, ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay magdudulot ng buhay at kapayapaan. So kailangan po ang susundin natin ay ang salita ng Diyos at masusunod po lamang natin ang salita ng Diyos kung tinanggap po natin ang Espiritu ng ating Panginoon at tayo mamumuhay under the leadership of the Holy Spirit. Hindi po tayo pwedeng matalo. Ano man ho ang nangyayari, panluloko lang ho ni Satanas sa mga bagay na pangit na nakikita natin sa ating buhay. Pero ang ating pong Panginoon, binigyan na po tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Pag hindi po natin ma-manage, unmanaged life leads to tension, but the managed mind leads to tranquility. Pag na-manage po natin ang ating kaisipan, naku, naroon po ang katahimikan, payapa ka. Hindi ka disturbed, tutulog ka ng masarap kasi wala kang problema. Kasi alam mo, nasa isip mo, God is in full control. Hindi mo kontrolado ang lahat ng bagay, wala tayong power. But God is in full control. Ayan, thank you Lord. Nasaan na ba tayo? Ayan. The managed mind leads to pressure. The unmanaged mind leads to pressure, but the managed mind leads to peace. Amen. Ang hindi po namamanage na kaisipan leads to stress. Mai-stress ka lang. Pag hindi na-manage, so hindi mo inayos ang iyong kaisipan, at pag ito po na-manage mo mga kapatid, magkakaroon ka ng kalakasan. Sabi nga po mga kapatid sa Jeremiah 15:16, ba mga kapatid yon? Ayan, nakalagay sa Jeremiah 15:16, ang salita ni Yahweh, panakinggan ko. At ang kanyang salita ay aking kalakasan. Sister, ayan, napag-utusan pa. Jeremiah 15:16. Tama. Ayan. Ang salita po ni Yahweh ay pinakinggan ko at ang kanyang salita ang aking naging kalakasan. So pag hindi po manage ang ating kaisipan, it will lead to stress. Pero pag ang ating kaisipan ay na-manage, dahil nga pinakikinggan natin mabuti ang salita ng Diyos, ito po yung magbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya hindi tayo disturbed. Lagi tayong, ang tingin sa atin, we are so blessed. Amen. So, praise God. Dito po mga kapatid, marami pong nagsasabi, hindi ko kayang kontrolin ang aking kaisipan. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lamang, walang pwedeng makakontrol ng iyong isip. Ikaw lang. Ikaw lang ang makakakontrol niyan. Kahit si Lord, binigyan tayo ng free will at binigay sa ating harapan ang tubig at ang apoy. Piliin mo ang gusto mo dyan. Pero ang pinakamaganda po, kapag tayo po ay nakatutok sa salita ng Diyos, makokontrol natin ang ating kaisipan ay hindi po tayo magkasala. Na hindi po tayo mga kapatid magkaroon ng kalungkutan o ng takot. Sapagkat alam po natin, God is there. Ang ating Panginoon ay nasa sa atin. So,
Dito mga kapatid, hindi, ano po ang ating dapat gawin? I have to feed my mind. I have to feed my mind, I have to free my mind, and I have to focus my mind. Pag sinabing feed my mind, katulad po ng ating physical body, pag ang kinain po natin ay mga junk food, mga hindi po maganda, ang resulta po ng ating katawan ay manghihina, magkakasakit, at mamamatay. Katulad din po ng ating spiritual life, ang i-feed po natin dito ay ang mga bagay na kalugod-lugod. Kung ating pong katawan ay kumakain ng mga pagkain ng kinakain natin, ang pagkain po ng ating kaluluwa ay ang kanyang salita. Kung wala po tayong pakikinggan, paniniwalaan, at ilalagay sa isip ng salita ng Diyos, tayo po'y manghihina, mamamatay. Kapag hindi po napigilan, mamamatay ang ating pananampalataya. Kaya marami po, ay, umaten ka pa ba ng charismatic? Di na, wala rin namang mangyari. Nako, pumupunta ka lamang doon kasi alam mo, pagpapalain ka. Pero yung mga salita ng Diyos na magpapala sa iyong espiritu, sa iyong kaluluwa, hindi mo kinain. Ang tinitingnan mo lamang pagpapalang material. Dito po, mga kapatid, sabi po dito, I have to free my mind. John 8:32. Know the truth, and the truth will set you free. Bakit ikaw ay gapi pa ng kalungkutan? Bakit ikaw ay gapi pa ng hindi magagandang ugali at asal? Bakit ka gapi pa ng mga hindi makapagpatawad? Bakit? Hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi mo pinag-aaralan. Hindi mo inuunawa at isinasapamuhay. The truth will set you free. Pagkatapos niya sabihin, the truth will set you free. Diba? Mga kapatid, the truth will set you free. At sa totoo lang, pag sinabing feed your mind sa Matthew 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa pamamagitan ng salita na naririnig natin sa ating Panginoon. Pwede tayong hindi kumain ng 3 araw ng kanin. Pero kapag hindi ka kumain ng salita ng Diyos ng 1 araw, kinabukasan, sasabihin sa'yo ng asawa, bakit ka ba ganyan? May sakit ka ba? Alam nyo, ito po'y magdudulot ng kalungkutan. Kapag hindi ka nakakain ng salita ng Diyos, ikaw ba'y masaya pa o isip pa ba ang buhay mo? Hindi na eh. Kasi ang dami pumapasok sa iyong problema, ang dami pumapasok sa iyong isip, at saka dami-damihan ang ilalagay mo sa iyong kaisipan, mali, basura, mamaya hihiga ka na. Masama ba ang lasa mo? Oo eh. Ano nilaganat ka ba? Hindi. Bakit? Kulang ka sa pagkain ng salita ng Diyos na nagbibigay kalakasan ng ating buhay. If we constantly thinking truth, it will renew your mind. Pag constantly, mga kapatid, na iniisip po lagi natin ang salita ng Diyos, anytime na nagka-problema po ako, ang bilis pong bumaba ng mga salita ng Diyos na nakatanim sa aking puso. Sa awit 119, verse 11, Your word have I hidden in my heart that I might not sin against thee. Kalmado ho, kalmado ho. Gusto mo bang kantahin yun para lalo kang kumalma? Siyempre. Pwede ba? Sasabihin ko nga po doon, sabi ko, pagkatapos ko ng morning devotion, yung po sinabi niyo sa amin, pagkatapos namin, kakanta lang naman kami ng kakanta. Sabi ko, teka muna, punta ako kay Pastor Alex, tapos na tayo. O bakit ka pupunta kay Pastor Alex? Sasabihin ko kay Pastor Alex, Pastor, tapos na po kami. Kailan po ba ulit? Maganda yan. Maganda Pero biro yan. lang po yun, Pastor, ha? Biro na po. Hindi biro yun. Talagang dire-diretso na yan. Your word Have I hidden in my heart that I might not sin against thee, O Lord.
Thy word have I hidden in my heart, that I may not sin against thee, O Lord. To do your will is my only desire. To delight in your words is always in my heart. Give me back again the joy. Give me back again the joy. Give me back again the joy that comes from your salvation. Give me back again the joy. Give me back again the joy. Give me back again the joy that comes from your salvation. Alam niyo po ba mga kapatid, kung bakit tayo walang joy? Wala po tayong salita ng Diyos sa isip at sa ating puso. Ang ating pong puso it is a treasure box. Na kung ilalagay po natin dito ay hindi maganda na mula sa ating kaisipan, hindi po magiging magandang resulta ng ating buhay. Ang ating pong puso ay lalagyan lamang ng kanyang salita. Kaunti na lang si Seria o ikaw na lang? Ikaw na lang? Mahaba pa ito, ha? Sige, ikaw na lang. Sige na. Ayan. Sayang naman yung pinuyat mo. Sabi ni Sister Ria, subuk-subukan mo. Ayan, thank you, Lord. Pwede naman akong bukas. Alam niyo po pala mga kapatid, there is always a battle in our mind. Bakit po mga kapatid? Ito po pala yung ating greatest asset. Ito po yung napakalaking kayamanan sa ating kaisipan. Kaya alagaan po natin ang ating isip mga kapatid. Alagaan po natin ang ating isip. Ayan, so wala na po. Dito po, last na. Hindi ko po nabasahin Last na ba talaga? Nakakailang last ka na last eh. na po, Ayan. Gapiin po natin ang ating kaisipan upang hindi tayo gapiin ito. Amen. Meron po tayong power na gapiin natin ang ating kaisipan. Kayang-kaya po natin yan sapagkat marami po tayong salita ng ating Panginoon na dapat nating pagtiwalaan. Hindi ka api, ikaw ay pinagpala. Tinawag ka upang ikaw ay pagpalain. At tinawag ka hindi lamang pagpalain, kundi makita sa iyo ang image and likeness ng ating Panginoon. So, change will take place until you are willing to renew your mind with the Word of God. Mangyayari po ang pagbabago sa ating buhay kapag tayo po mga kapatid ay willing na magbago ng ating kaisipan. Baguhin na po natin. Hindi tayo api, hindi tayo kawawa, tayo po ay panagpala. At hindi po tayo display ng mundo, tayo po ay display ng ating Panginoon. In Jesus' name, Amen. O, tignan mo. Sabi niya kanina, wala raw siyang masasabi. Sabi ko, sabi mo lang yun. Thank you, Lord. Hindi po ba napakaganda talaga nung ating topic sa araw na ito? Tama yung sinasabi ni Sister Josie. Alam niyo po ba, mga kapatid, ano-ano ba ang pamamaraan ng mundo? Kapag ka inapi ka, anong gagawin mo? Gagante. Pag nahuli ka? Tatanggi. Marami. Yan yung mga pamamaraan ng mundo. Pero every Christian that is saved from all those things. Amen. Niligtas tayo doon. Bawat isang Kristiyano na niligtas ng Diyos, iniligtas niya doon sa pattern ng mundo. How come mayroong mga Kristiyano na balik ng balik sa pattern ng mundo? Doon ka nga iniligtas ng Diyos. Doon ka nga inalis eh. Bakit sa pananalita mo, para ka pa ring tao sa mundo? Bakit uma-attend ka ng church, naka-midrib ka?
Di ba? Nakangek-ngek shorts ka. Wag mo sabihin yon. Kaya nga ngek-ngek ang ginagamit ko. Oo. Masesensor tayo dito kay Kadyo eh. Hindi ako naka-mic. Abuti na lang. So, iniligtas tayo doon. Pag iniligtas, tinanggal ka doon. In-snatch ka na from yung mga patterns na yon. So, bakit ka bumabalik doon? Anong meron doon na mahal mo at binabalikan mo? Kaya nga ang question ko po sa inyo kanina, do you think na yung tao na ganon is really regenerated? Transformed ba talaga siya? Kasi ang isang taong transformed, kasi yung transform, yung meaning niya kanina, pagbabagong anyo, buong katauhan, binago. Yung pong spirit na nasa atin ngayon, mga kapatid, renewed spirit na eh. Wala na yung dati. Totally yon, hindi na yan nag-agree sa mundo. Kaya lang yung flesh po kasi natin, dahil nga sabi ko sa inyo kanina, masyadong na-ingrate masyado siyang nakakapit doon sa sistema natin dahil mula pagkabata, lalong-lalo na yung mga may edad na napunta kay Lord, sobrang abot na yata sa buto yung orientation ng mundo, kaya parang medyo mahirap. So, yung flesh po natin ay kailangang mabago. Hindi po kasi automatic na na-renew yung spirit, tapos yung buong yung flesh, hindi eh. Yun yung sinasabi ni Sister Josie, bago mabago yung flesh mo, kailangan kang mabago ng kaisipan. Amen, amen. Kasi if your mind is changed, you will change. Amen. Totoo po yun, mga kapatid. So, in order for the flesh, yung ating laman, in order for the flesh to go in line with the spirit, kailangan, yung isip natin, kailangan maging in line din siya with the Word of God. Amen. Yun kasi yung pamamaraan. Wala pong ibang pamamaraan, mga kapatid. And kapag nabago na yung isip natin, that is the only time. Yun lamang po ang panahon na mag-uumpisa kang tignan mo na ang salita ng Diyos in a different way. Amen. Pero hanggat ang kaisipan mo ay hindi nababago, hindi ka magagandahan sa salita ng Diyos. Hindi mo magugustuhan. Kasi bakit? Pansinin po ninyo, pagka merong mga tao na yung kaisipan yung dati pa rin, kahit anong marinig sa salita ng Diyos, hindi siya mabless. Kasi hindi niya makita yung kagandahan sa salita ng Diyos. Bakit? Hindi naman kasi nabago ang kaisipan. Posible po ba yun na nandito ka pero hindi bago ang iyong kaisipan? Posible. Posible. Mabuti na lang sumasagot si Sister Jo at nakamic pa. Hindi ba? Ganun siya kasigurado. Posible, mga kapatid. Kaya nga, may nakikita pa rin po tayo na okay lang po yung mga bago, di ba? Kasi dinadala mo pa lang kay Lord Joe, nag-uumpisa pa lang na alisin yung mga paniniwala at mga pananaw nila. Pero kung ilang taon ka na, nandito ka na parang kung ang comfy ay 43 years na, tapos ganun ka pa rin, parang may mali, no? Okay. Malaki Oo. ang pagkakamali. Malaki. So, malamang hindi po nabago yung kaisipan. Mahirap pong i-appreciate ang salita ng Diyos without a renewed mind. Amen. Ang hirap, mga kapatid. Now, yung sinasabi po ritong babalik ako sa conformity, yung conformity na sinasabi po rito, when you conform to the world, conformity here speaks of pag-uugali. Speaks of pag-uugali. Yung mga behavior po ng mundo, ito yung conformity. Kung sa mundo, pag nahuli ka, maglabas ka na para wag kang maabala. Hindi po ba? Lagay. Oo. Lagay.
Ilan po ang na kay Lord na gumagawa pa rin ito? Marami. Pero kami kumanta, ha? Buti na lang sila, kinantahan na lang nila yung Yes. mga pulis, hindi ba? Hindi pa kapita mo sa kanta. Lakad na kayo. God bless, God bless. Kasi, alam nyo nung last month, nung nahuli si Brother Otan, ang tagal talaga nila. Halos mahigit 30 minutes kang nagmamakaawa, no, Tan? Sir, lahat na lang. Kulang na lang, lumuhod si Otan sa harapan ng tapos bumaba si Pastor. Sabi yung Tang, balik na po kayo doon. Sabi ko, sabi niya, ba't kaya ako tinawag na tatang? Sabi ko, kasi pagbaba mo, yung lakad mo, ganyan, no, bagal-bagal. Sabi niya, binagalan ko talaga kasi baka maawa. Sabi niya, ganon. So, sabi nung, sir, ayusin na lang natin kung gusto mo. Sabi niya, kasi pwede kong i-impound yung sasakyan mo ngayon. Sabi niya, sir, wag na lang po. Patawarin niyo na lang ako. Yung isang pulis umalis na. Pero yung isa, hindi talaga. Pero sabi namin, mo na Tan, magpatiket ka na lang. Sabi namin, kung magkano man yan, hati kayo ni Tito Alex, sabi namin. Kasi pag huli mo, bayad mo dito. Kasi kasalanan mo yun. Ikaw nagdadrive So, huli mo, bayad mo. Sabi namin, mo na Tan, hati kayo ni Tito Alex kung magkano man yan. Nung una kasi sabi, mga 5,000 daw. Kasi medyo parang tinakbuhan. Pero alam nyo, sabi namin, di ba, Tan, magpo-provide naman si Lord. Basta huwag kang pumayag sa ganyan. Oo, sabi, may kwintas ka, wala kang pambayad. Sabi niya kasi, sir, ang nagdadrive lang po. Sabi niya, driver lang po ako lang po nagdadrive, di po akin yung sasakyan. Sabi niya, may kwintas ka, wala kang pambayad. Sabi nga ganun sa kanya. Sabi namin, mo na, patiket ka na lang. Tapos alam nyo, nung nagbayad na, 500 lang, no? Hindi 5,000. May sukli pa. So, yung conformity na yon speaks of pag-uugali. Anong ugali ba meron ka na ngayon? Anong ugali ba meron tayo ngayon? Of course, walang taong perfect. Kahit pa sabihin mong may renewed mind ka na, walang perfect. Pero, pinananatili mo pa ba yun? Kasi Yung mga pag ganon. kinausap ka na ililid ka ni Lord, ng Oo. Holy Spirit. Pero may mga kinakausap si Lord, hindi naman nakikinig. Bingi kasi. Laging nangangausap si Lord. Sarado. Sarado ang alin? Ang tenga. Hindi Ang puso, ang isip. Ang isip. Oh, yan. Sarado Oo ang nga. isip kasi yung tenga nakakarinig Kasi Pero sayang. yung mind mo, kayang piliin ng mind mo kung kanino ka lang bingi. Di ba meron tinatawag na selective hearing? Kayang piliin ng isip mo kung kaninong boses lang ang maririnig mo. Kaya yung iba bingi sa mga nangniningil Kasi sinelect nung isip nila na, ha? Pagdating doon. So, mga kapatid, hindi po tayo, believers are not to conform doon sa ways ng mundo. We should be transformed to the image of God. Pero as long as you are conforming, you will not be transformed. Amen. Kasi alam mo, pag nagko-conform ka sa mundo, hindi ka mag-worry about your transformation. Bakit? Busy ka sa pagko-conform Busy ka sa pag-ayon sa pamamaraan ng mundo. Kaya, hindi mo iisipin kung binabago ka ng Diyos o hindi. Ilan po ang nakikita natin na napakatagal na kay Lord, na ang ugali niya simula nung una mayabang. Ilang taon na, ganun pa rin siya. Kaya sabi ng iba, may transformation ba? Kasi kapag transformation, may pagbabagong anyo. Amen. Sabi doon, pagbabago ng katauhan. Kaya kung meron pang ikaw na dating ugaling hindi nagbabago, hindi po ito isang ganon. Hindi isang ganon. Pero Lifetime. yes. Pero for Diyos por Santo, makitaan ka naman kahit mga maliliit na percentage na nagbabago ka.
nakulitan na eh. No? Nakulitan na. Ang Diyos po, kinomand niya ang Israel not to conform. Why? Because we are God's people. Tayo lang po ang sinabihan ng Diyos not to conform because we are God's people. Kailangan yung character po natin and behavior natin must exemplify. Ibig sabihin na ipapakita mo na exemplify. Minamanifest mo, nagiging example ka. 'Di ba? Nagiging example ka. So, yung character po natin, because we are God's people, yung character and behavior natin must exemplify who we belong to. Not who you are surrounded by. Ulitin natin. Bilang mga believers, dapat po na ipapakita po natin sa ibang tao kung sinong may-ari sa atin. Hindi po yung kung sino ang nagdidiktang nakapaligid sa'yo. Kaya kapag nakitaan ka ng mga tao na ang tagal mo na, tapos ganyan ka pa, who do you belong to? Sino bang may-ari sa taong to? Bakit hanggang ngayon ganyan pa rin siya? Maaaring yung mga taong nakapalibot sa'yo. Kaya paulit-ulit din tayong sinabihan na tumigil ka sa copy-please sa mga tao. Yes. Ang i-please mo ang Diyos. Kasi kapag hindi ka nagtumigil, pag nagsakom ka lagi sa dikta ng mga tao sa mundo, ay dapat Kristiyano, dapat ganyan ka. Kung ang sinasabi nila ay nasa salita ng Diyos, okay. Pero kapag wala, wag kang makinig. Kasi ang mangyayari, mako-conform ka sa sinasabi ng mga taong nakapaligid sa iyo, hindi ka matatransform sa mga salita ng Diyos. Alam niyo ba ang mundo, napakaraming pressure na idinidiktik, especially for Christians. Ang daming pressure na didikdikin ka para maging byproduct ka ng mundo. Kaya nga, di ba, napapanood mo ngayon, yung napapakinggan mong lengguwahe, gusto nila, gawin ka nilang product nila. Bine-brainwash tayo. Maski ng media, ang Facebook. Kaya maraming nagde-deactivate. Kung hindi mo kaya i-handle yung nababasa mo, mag-deactivate ka na nga. Kung hindi mo kayang salain, kung ano lamang ang paggamit mo, mag-deactivate ka na lang. Kesa ikaw ang ma-deactivate. Yung account mo na lang ang ma-deactivate, wag na ikaw. Mga kapatid. So, malalaman ng mga tao kung sinong may-ari sa'yo sa pamamagitan ng pag-uugali mo. Yun po talaga, mga kapatid. So, wag kang maging product. Kasi alam nyo, ang mundo, engganyohin ka ng mga magagandang bagay without telling you kung saan ka dadalhin pag ginawa mo itong ino-offer niya. Ganun ang mundo, maraming offer. Tapos, ang gaganda ng settings ng offer ng mundo. Ang daming offer na magaganda. Oo, halimbawa, Sunday may fellowship. Uy, minsan lang naman yan. Tapos, ilalahad niya sa'yo yung plataforma niya nang merong mga garnishing sa gilid para makita mong, wow! Pero, hindi niya sinasabi sa'yo, hindi kanya winawarningan kung saan ka dadalhin pag pinili mo siya. At ano ang mangyayari sa'yo. Hindi niya sasabihin sa'yo yung consequence nun. Bakit niya sasabihin sa'yo yung consequence? Inaakit ka nga niya. Gusto ko nga niyang maging byproduct niya. Itatago niya yon. Sasabihin niya sa'yo, wala namang mangyayari sa'yo kahit minsan lang. Mag-sorry ka na lang kay Lord mamaya. Sabi, Deceitful. mapagpatawad naman siya. Mapanlin lang. Lilinlangin ka talaga. Kasi ayaw ka nga niyang maging katulad ni Kristo eh. So hindi niya sasabihin sa'yo na yung gagawin mong pagpapasya at pagpili doon, ililid ka nito, papalayo sa Diyos. Hindi niya rin sasabihin sa iyo kung gaano kalayo kang mapapalayo sa Panginoon at anong consequence meron kapag ka sinunod mo siya. So mga kapatid,
we only have two choices, ang sabi nitong Romans 12 na to. It's either you conform or be transformed. Walang middle ground. Hindi pwede. Kapag hindi ka na-transform, sorry, you are conforming. Wala yung, hindi pa pwede, sister, 50-50. Kalahati, on my way. Yung kalahati, napapalingon-lingon. Hindi po eh. Walang middle ground. It's either you conform or be transformed. Transform saan? Transform to the likeness of Christ. Transform to the likeness of Christ. Si Kristo po ba, makikita nyo kayang magsalita yun ng ganon? Di ba hindi? So, paalala po ito sa ating lahat na mga Kristiyano. Minsan napapasalita rin akong, ganyan, di ba? Pag naririnig mo palagi, na-adapt mo siya eh. Di ba? Na-adapt mo siya. So, maging conscious tayo. Maging conscious tayo kasi hindi naman tumitigil si Satan eh. Hindi naman porke nakilord ka na, titigilan ka niya. Hindi. Lalo kanyang hindi tatantanan, mga kapatid. So, be transformed to the likeness of Christ. Pagka ba nagbihis si Kristo, nakikita ba yung tiyan niya? Hindi, di ba? Actually, ang haba nga ng ang haba nga ng damit, di ba? So, tuwing may gagawin tayo, tuwing may sasabihin tayo, tuwing meron tayong nararamdaman inside us, tanungin lang natin, kasi you must be transformed to the image of Christ. Kung si Lord ba to, sasabihin ba niya to? Isusuot ba niya to? Ganito ba siyang magsalita? Napapangiti ko ba siya? Oo. Pupuntahan kaya ni Kristo itong lugar na to? Pagka ang sagot, hindi, wag mo nang gawin. Kasi we are being transformed to the image and likeness of Christ. So kung hindi magiging ganun si Kristo, malaking na yun, malaking palatandaan na yun, na hindi mo dapat gawin yun, hindi mo dapat suotin yun. Kaya nga napakahalaga na everyday nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Kasi magagawa mo ang lahat ng bagay na ito by faith. And faith comes from hearing, and hearing the Word of God. Kaya nga, ang lakas ng loob natin na hindi umayon at maging iba eh. Dahil may pananampalataya ka na hindi ka pababayaan ni Lord. Ang pagko-conform also has something to do with fear. Fear of rejection, di ba? Kasi pag di ako sumama sa kanila, out na ako sa grupo. Ba't ba gusto mong may grupo kang ganun? Di ba? Natutunan ko po ito na medyo in a hard way, na kapag ka ang isang tao, kahit na gaano mo kamahal at gaano mo ka-close, kapag ka ang relationship mo sa Kanya ay naglalayo sa'yo kay Lord, or nag-hamper, when you say hamper, nagiging hadlang para ikaw ay lumago sa Diyos, give up that person. Alam niyo, mahirap. Kasi mahal mo yung tao na yon, tapos close kayo, matagal na kaming friends niyan eh. 'Di ba? Minsan, pag umalis siya kay Lord, aalis ka rin kasi close kayo, best friends kayo. Mga kapatid, pagka po hindi ka dinadala kay Lord ng isang taong yun, layuan mo na. Layuan mo na po. Baka ikagulat nyo, pero kailangan po. Kasi, sabi ko nga po sa inyo nun, merong mga bagay at merong mga tao na sasadyain ng Diyos na alisin sa buhay po ninyo. Because they are not part of God's plan for you. Minsan lamang dahil sa closeness, parang ayaw mong bitawan. Inaalis na ng Diyos sa'yo, pero kinakapitan mo pa rin. Kaya pag inalis ng Diyos yung tao na yun sa'yo, parang sasabihin mo, wala na, gumuho na ang mundo ko. So sino pala ang may-ari sa'yo? Sino ang mundo mo?
Lagi natin sinasabi, para kanino ka bumabangon? Pag tinanggal ba si Nescafe sa'yo, hindi ka nababangon. Hindi ba? So, maraming realization, mga kapatid, dito sa word na ito. Kaya ang sabi po sa Colossians 3:1 and 2, alam nyo rin po ba, mga kapatid, na ang isang Kristiyano ay hindi po mata-transform by just following Christian codes of conduct? Na babalik ulit tayo sa Ten Commandments kasi pagka ganun babalik ulit tayo sa batas. 'Di ba? Hindi ka po pwedeng maging Kristiyano na pagsunod lamang sa may mga codes of conduct dapat ang isang Kristiyano. Hindi po. Alam niyo po ba na napakadali lamang sumunod kay Kristo kapag yung ikaw ay lead by the Spirit, Holy Spirit na nasa iyo? Oo, wala kayong chinecheck, wala kang kinukross. Bakit? Sinusundan mo lang siya kung ano yung sinasabi niya sa'yo. Kaya ang sabi sa Colossians 3:1 and 2, Seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Set your mind on things above. Doon mo iset. Ano kung hindi ka na nila kaibigan? Ano kung otsapwera ka na doon sa group nila? Di ba? Mamamatay ka ba? Pag nanatili ka sa grupong yun, mamamatay ka. Spiritually, mamamatay ka talaga, kapatid. Ano naman kung hindi ka kaparehas? Kasi kapag parang ikaw lang ang iba. Christians are called to be unique people of God. Unique ka. Kaya minsan, kapag ginagawa mo kung anong ginagawa ng lahat, kasali ka sa mediocre. Yung lang, so-so, ang pamumuhay. Average ka lang. Mediocre is average. So, mediocre na tao. Ayaw mo bang maging unique? Alam nyo kung gusto mong maging unique talaga, sumaliwa ka. Tama ba yung word ko? Ano word? Sumalungat ka sa pamamaraan ng mundo. Sumaliwa. Pwede rin yun. Sumalungat ka sa pamamaraan ng mundo. Yon, magiging unique ka, kapatid. Biro mo, sa dinami-dami ng mga taong nagsisinungaling, ikaw lang ang nagsasalita ng totoo. Sa dinami-dami ng mga taong naglalagay, ikaw lang ang nagbabayad at nag-spend ng time na pumila para bayaran mo lamang yung violation mo. Nararapat lang yun, mga kapatid, na maghirap ka. Dumaan ka ng gano'n, nararapat lang din yun na mabawasan ka ng pera kasi consequence yun nung hindi mo pagsunod. Dahil ayaw natin ng consequences, gusto lang natin gawa ng walang consequence, hindi po pwede yun. Kahit tayo mga Kristiyano, hindi po pwedeng gawa ng kasalanan tas walang consequence. Wala nang matututo pag walang consequences. So, gusto mong maging unique, salungatin mo ang pamamaraan ng mga tao sa mundo. Yan, sasabihin nila, kakaiba tong taong to, no? Minsan pinagtatawanan ka kasi kakaiba ka. Minsan, kinaiinggitan ka kasi kakaiba ka. Hindi ka nakaparehas ng marami. Di ba? To, porong inging, no? Sasabihin ng iba. Halimbawa, dati kami, nung kami ay nasa Amerika, may binili kaming sapatos para sa mga manggagawa. Nung bilangin ko, sobra ng isa. Bumalik ngayon ako. Sabi namin sa kahera, sobra ng isa yung binigay mo. Alam mo, nainis pa sa amin. Siguro sa loob-loob niya, arte naman nito. Meron na nga siya. Sumobra na nga . Alam mo kung nung sabi niya, it's okay, it's on me, my fault. Hindi niya binago. Bayaran na lang daw niya yun. Thank you, Lord. May sobrang sapatos ako isa. Hindi ba? Parang dito din, may binili kami. Ang haba ng pila, sobra din. Pumila ulit kami para lang isole. Alam mo, parang ngumisi pa yung babae na parang nang iinis. Para bang, ang OA mo pumila ka ulit para lang isole yung sobra, dapat meron ka na. Hindi ka ba unique nun, kapatid? Ang lahat ng tao, si Lord na to, may sobra. Paano magiging si Lord Johnny mali yun, mga kapatid? So,
Ano yung Beb? So, kung ikaw ay kay Kristo, ay dapat unique ka talaga, mga kapatid. Now, tayuan mo yung kalagayan mo bilang anak ng Diyos. Huwag kang mahihiya. Ikaw ang gumagawa ng tama, minsan, ikaw yung hiyang-hiya. Di ba parang nahihiya silang magsabi na, ay, huwag nating gawin yan. Ikaw yung gumagawa ng tama. Minsan ikaw pa yung hiyang-hiya. Kaya hindi tayo masyadong dumadami, kaya hindi dumadami ng mabilis ang mga Kristiyano eh. Kasi tayo yung gumagawa ng tama, pero tayo yung parang hiyang-hiya na sabihin sa kanilang, ay wag, ay hindi. Ilan po sa atin, nakikita natin na mali, harap-harapan yung ginagawa, pero hindi tayo nagsasalita. Hindi tayo nagsasalita. Pinababayaan lang natin. Bakit? Natatakot ako eh. Baka kasi magalit sa akin. Takot ka? Ikaw ang may dala ng katotohanan? Paano yun? Kaya walang dadami. Walang dadaming Kristiyano pag lagi po tayong takot. Dapat matatapang tayo dahil nasa katotohanan po tayo. Ilan po sa mga kasamahan natin sa bahay ang gumagawa ng kasalanan, pero natatakot kang sabihan na dapat di mo yung ginagawa. Sister Ray, kasi mismong kapatiran, may ginagawa siyang hindi tama. Sabi ko, ay, wag ganyan. Mismong kapatid na nagsabi, sobra ka namang over-spiritual. Hindi mo maintindihan saan nyo kinuhang utak yun. Yung over-spiritual, kapag sinaway mo siya sa bagay na hindi maganda, mismong kapatid mo sa pananampalataya. So, thank you, Lord. Pagka sinabihan ka ng ganon, magandang palatandaan yun. Na iba ka na sa kanila. Kasi may over na eh. So, you are over and above them. Ibig sabihin nun, naiiba ka na. Kaya, mapapansin niyo po ba, mga kapatid, na nung naging Kristiyano tayo, kumukonti na yung mga invite sa atin? Di ba? Di ka na ini-invite. Tapos nung naging Kristiyano ka, hindi ka na sinasama masyado sa lakaran. Kasi, KJ ka na daw. Hindi ka na cool. Hindi ka na nila sinasama. Yun yung fear ng maraming tao. Kaya they conform. Natatakot silang hindi na ma-invite. Natatakot silang hindi na masama. Natatakot silang hindi nakasali. Natatakot silang layuan na. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, when you are transformed, there is evidence. May ebidensya. Ang isang taong totoong na-transform, may ebidensya. Anong ebidensya yon? Kung dati, kapag ka nagiinuman ng mga kaibigan mo, niyayaya ka at tinatakalan ka pa, papasahan ka, ngayon, kapag ka ikaw ay transformed na, isa sa mga ebidensya, mga kapatid, hindi ka na nila i-invite sa mga lakaran nila. Kasi alam nila na hindi ka nila may engganyo doon sa ginagawa nila. So, ang isang transformed life, may evidence. May ebidensya. Alam nyo, sa akin, pagka umuwi meron kasi kaming yung barkada nung since high school, na talagang close na close kami na parang magkakapatid, karamihan nasa abroad. Pero pag may umuwi, magtatawagan lahat, magkikita. Alam niyo po ba, pagka nagkikita kami, hindi na sila umiinom. Pag-uwi ko. Pag-uwi ko. Tapos, oo, nagkita muna kasi sila sa isang bar. Tapos sabi ko, ay, pagka dyan tayo magkikita, sorry, hindi ko na kayo kikitain muna. Sabi ko, hindi kami pwede sa mga ganyan. Alam nyo, ang ginawa nila, lumipat kami ng lugar para pumunta lang kami.
Tapos, meron silang mga gustong puntahan, yung mga babae. Sabi, walang asawa ha. Hindi pwede yung asawa. Pero alam nyo, sabi ko, ay, hindi pwede. Kahit saan ako pumunta, kasama ko yung asawa ko. Tapos nung sinama ko, sabi ko, hindi bale, kung sa susunod, ayaw na nila akong invite, okay lang. Basta sasama ko pa rin si Pastor. Tapos alam nyo, nung nakausap sila ni Pastor, every time na uuwi, sasabihin sa akin, no, Teng, isama mo si Beba. Gusto nila, isasama ko siya. Kaya, siya lamang ang the only thorn among the roses. Siya lang. Pero alam nyo, halos di na nila ako kinakausap. Siya na lang yung kinakausap nila kasi may mga problema sila, may mga sila. So, may evidences ang transformed life. Hindi pa pwedeng wala, mga kapatid. Kaya, ito po ang dare ko sa lahat ng mga Kristiyano. I dare you to be different. Oo. Kahit po layuan ka ng mga kaibigan mo, be different. Kahit na hindi ka na nila isama, be different. Kahit di ka na nila bigyan, kahit walang magbigay sa'yo, be different. Kasi alam nyo, naku, ang konti lang magbigay noon. Pero pag ang Diyos ang nagbigay sa'yo, pati yung mga hindi mo inaakala. Yesterday, ako yung natuwa lamang. Kami nasa East na anniversary. Wala si Minister Otan. So ako nag-drive. Tapos, nung gabi, may nag-send sa akin ng picture. Sabi niya, Sister Ria, pila po kami. Sabing ganon. Nung inopen ko yung picture, nagpa-picture pala sila kay Elsie. Yung Land Cruiser. Tapos natawa ako. Sabi ko, kala ko po, sa amin yung gustong magpa-picture. Sabi ko, sa Land Cruiser pala. Sabi ko, alam niyo po ba kung anong kwento niyan? Alam niyo po ba kung anong kwento nun? Hindi rin. O sige, kasi alam niyo, nag-i-explain ako lagi. Yung sasakyan po na yon ay sasakyan ni Brother Bernie. Karamba. Pagka sumasakay kami doon, sabi ko, ang luwag-luwag naman nito. Sabi ko sa kanya, uy, pag bebenta mo to, kung bebenta sa iba, ha? Sabi ko pa. Pero sa isip ko, hindi naman natin afford to. Sabi kong ganon. Kahit second hand, hindi, Diyos ko. Kahit second hand po yun. Ngayon, nung isang beses, magkikita kami. Na-late kami. Sabi niya, saan ka galing? Saan kayo galing? Sabi ko, nag-test drive ako. Sabi niya ng Fortuner, kasi yung Fortuner natin, papalitan lang din natin yun ng ganon. Tapos, sabi niya, anong napili mo? Wala pa eh. Sabi ko, ang mamahal na eh. Sabi ko, balak mong mag-pick up na lang. Kasi ang pick up, hindi siya kasama dun sa yung tawag? Excise tax. Oo, wala siyang nadagdagan. Kasi yung mga SUV, nagtaas sila ng almost 400,000. Yun yung excise tax. Pero ang mga pick-up, hindi. Kasi daw po, ang mga pick-up ay pangtrabaho. Kaya hindi nila dinagdagan. Sabi ngayon ni Brother Bernie, huwag ka na mag-pick up. Sabi niya, paano yun kapag may event tayo, tas naka-gown ka, tas bababa ka dun sa pick-up na nakaganon ka. Sabi niya ganun, sabi ko, okay lang kasi yun ang mura. Sabi kong ganon sa kanya. Tapos, sabi ko, kung gusto mo naman, ibigay ko sa iyo yung pambili ng ng pick-up o ng Fortuner, bigay mo na lang sa akin yung bumili ka na lang ng bago. Sabi ko, bigay mo na lang sa amin yung LC. Sabi ganon. Alam nyo, ang sabi, sige, hintayin mo lang ako makabili lang muna ng bago ko para Tapos alam nyo, tinanong namin siya kung bakit niya ganon. Kasi, meron kasing, pag lumalabas po kami, may invitation, birthday. Iba kasi siya ng grupo na mga ini-invite, ganun. Meron pong grupo lang kami na 3 lang kaming yung mag-aasawa. Pagka po kami nagpunta ng hotel, may mga driver sila eh. Tapos ang pumaparada, Lexus, Audi, ganon. Tapos isa-isa sila. Pero alam nyo, kahit na sila, yung may mayayaman,
hindi namin naramdaman yung ganon. Hindi sila yung mga mata pobre, maski yung mga friends na ano. Tapos sabi nila, di isa-isa na po sila, no? Sabi niyang ganon. Ay, sila si Steria, yung sasakyan nyo. Sabi ko, pupunta kami sa parking. Sabi kong ganon. Tapos alam niyo, pagka yung nagkakainan, sabi niya, naku, wag ka na mag-Lexus, mag-Audi ka na lang. Ganon yung usapan. Iti, syempre, kumakain lang kami ni Pastor. Tapos sasabihin lang nung isa, ako natutuwa din ako. Sabi niya, ay, Sister Ria, yung bagong Montero na labas, bigla siyang gaganon. Nakakatuwa. Sabi ni Brother Bernie, ibibigay ko yan sa inyo para pagkain lumalabas tayo, terno tayo. Sabi niya ganon. Sabi ni Pastor, wala, kahit na magaganda sa sakin nila, wala sila sa akin. Driver ko, ang ganda. Sabi niya ganon. So yung pala yung tapos alam nyo ba, ibinigay sa atin yan ng ganun lamang yung presyo. Tapos, nung kukuha kasi siya ng bago, yung ahente niya, na nagbenta sa kanya nung Land Cruiser na nasa atin, sabi niya, naku, bakit mo binigay ng ganun lang yun? Sabi niya, bibiling ko sa'yo yan ng 3.5, sabi niya ganun, cash. Sabi niya ganun, ay hindi pwede. Sabi niya, pinangako ko na yan doon sa pastor namin. Sabi pa niya, naku, baka mamaya pag binigay mo sa pastor nyo yan, wala nang mag-tithes doon sa church nyo. Ganun pa yung sabi daw nung ahente. Hindi, wag mong gaganunin yung pastor namin. Sabi niya ganun. Sabi niya, pinangako ko na yan kay Lord. Sabi niya, ibibigay ko talaga yan doon sa Yun po yung kwento noon, mga kapatid. Oo, kaya kung ikaw ay natatakot na maging unique kasi mawawalan ka, maling yun, mga kapatid. Maling isip. Actually, sobrang grandiose ng Diyos pag nagbigay. Kasi, paano mapapagano ng mga tao sa mundo, sa ating mga Kristiyano, walang ganong factor. Hindi ba? Paano nila sasabihin that your God is the greatest provider? Hindi ba? Although hindi lang po dun yun. Hindi ko po sinasabi na basihan yung mga material na bagay. Ang sinasabi ko, huwag kang matakot na maging iba. Huwag kang matakot na maging iba. Kasi ang Diyos mo ay Diyos na may-ari ng lahat ng bagay, pati buhay mo. Uy! Oo, tama na. So, mga kapatid, I dare you to be different. Sa pananamit, sa pananalita, sa aksyon, I dare you to be different. Then you will be transformed into the likeness of Christ. Then you will know, and you will, kapag natutunan, pagka kasi nalaman mo, you will know, you will be able to do what is the will of God and what is pleasing to Him. Yun lang, dun mo lang yun. Pero hanggat ikaw ay nagko-conform, hindi mo magagawa ang kalooban ng Diyos kasi busy kang conforming to the world. Yan. Sorry po. Sorry, bato-bato sa langit, sabi nga nila. Pero kinakailangan po natin talagang batuhin minsan. Kinakailangan batuhin tayo at tamaan tayo para po magising tayo sa katotohanan. Comments po, tarisinin ko sa Comfy Paranaque. Sige, bigyan natin ng konting daan ang ating mga kapatiran. Sister Ria, gawin mong regular sa GMJ si Sister Jo. Sino may sabi? Ang husay magturo, sabi ni Sister Vicky. Glory to God. Glory to God. Oo. At naiyak daw sila sa kanta mo. Ay, sus. Ito na ang huli mo, ha? Yes. Hindi, joke lang. Diba? Sister Josie, so blessed ka po. Praise God. Sister Glory to Josie, you really can teach well. God. Oh, glory to God. Thank you, Lord. Oo. Kaya, bukas uli, nandito ka. Oh, sister,
napakaganda ng ibinahagi mo sa amin. Tunay na na-renew ang aming kaisipan at aming puso. Glory to God. Super na bless kami. O, tingnan mo, napakaganda ng mensahe mula sa ating Panginoon. Sa mga darating na Lunes po, abangan nyo rin naman yung ibang mga kapatiran natin. Sa Lunes, si Pastor Simple at saka si Pastor Romy naman sa Lunes. Oo, kasi wala kami. Oo, Pastor Simple, Pastor Romy. Okay? Kahit nakasakay po ako ng train parekto, nasa biyahe po. Thank you, Lord, sa napakagandang mensahe ng ating Panginoon. Okay. Sa akin po, ordinary na yung paggawa ng hindi tama, kagaya ng pagsisinungaling, mandaya sa tax, etc., etc. Dami niya na, kapatid. By God's grace, gusto ko pong maging extraordinary. Hindi, okay lang. Si Sister Fritz. Sabi ni JR, totoo po yun, Tita Ria, same sa situation ko ngayon. Hindi po ako makapaniwala sa mga nangyari sa akin, especially sa pagtatrabaho ko dito kay Mayor. Wala pa eh. Wala pa nga sinasabi. Daming naiinggit, daming naiinis. Oo, kasi ginagawa ko na lang po, pinagpe-pray ko na lang sila. At minsan, ibig sabihin kasi, pagka kasi iba ka, madami talagang maiinis sa'yo eh. Kasi parang sabihin, ito hindi marunong makisama. Hindi ba? So, sabi niya, daming naiinis. Ginagawa ko na lang, pinapag-pray ko na lang silang lahat. Minsan, pinababayaan ko na lang. Yan. Sabi ni Sister Bona, nakarelate ako dyan kahit isang tagay di nila ako mapilit. Sabi pa nga, hindi magagalit si Lord. Sabi niya, ngayon, hindi na nila ako ini-invite. Sabi niya, kasi nakikita ko sa FB, may lakad sila. Hindi na invited. Sabi ni Sister Rita, ako Sister Ria, pag sinabi ko sa mga kamag-anak ko, yung mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, sinasagot nila ako na hayaan ko na daw sila at yan ang paniniwala nila. Sabi ko, baguhin nila ang paniniwala nila. At yung nakalagay sa Bible lang dapat paniwalaan at sundin. Naiinis sila sa akin. Pero, pinanindigan ko ang aking pananampalataya galing kay Lord. Sabi ni Sister Connie Manala, uy, Sister Connie, nami-miss ko yung mga comment mo eh. Tama po, dito nga po, niyakag po ako na, let's drink after work, sabi daw sa kanya. Sabi ko, hindi ako umiinom at naninigarilyo. Stay lang tayo dito and i-treat ko kayo ng pizza. Pumapayag naman po sila. Nung last week po, dumating po yung nag-iisa na lamang na kaibigan ni Pastor Alex simula nung pagkabata. Tinawagan ngayon kami. Ang tagal na nilang di nagkikita. So, nung lumabas, nagkakasharean sila, kwentuhan silang dalawa, ganon. Sabi niya, ano naman ang ginagawa mo pag nandito ka? Pumupunta daw siya sa mga bar, nakikinig ng music. Sabi niya gano'n, ikaw ba hindi ka na umiinom? Sabi sa kanya, hindi na. Sabi niya, 40 plus years na, talaga ba? Sabi niya gano'n. Hindi siya makapaniwala na si pastor daw, gano'n na daw pala katagal na hindi na umiinom. Tapos, nagtanong ngayon siya tungkol sa Bible. Ayun, na-share niya ngayon. Alam mo, yun lang ang kaibigan niyang na-meet ko. Ang paniniwala daw niya kasi, napakabait naman niya. Alam niyo, pagka nakita niyo yun, parang mahihiya ako. Ako. Napakahinhin niya. Lalaki siya pero napakahinhin niya, pati magsalita. Tapos, ang niya, basta mainhin siya. Parang minsan napapahiya kapag So sabi dito, sana po lahat
Sana po lahat ng kinakabahan, ganyan magturo. Napaiyak daw mula sa puso. Oh. Oo. Nakaka-enlighten po. Thank you, Lord po. O mga kapatid ha, Kadyo, request nilang lahat, umulit ka bukas. Bukas, wag. Ayan, thank you, Lord. So mga kapatid, wag lang tayong magandahan. Oo ha, maraming nagagandahan, na-appreciate lamang ng intellect. Ito po ay inilalahad sa ating lahat, hindi para i-appreciate, kung hindi, ipamuhay. Totoong magiging maganda yan. Totoong mabibless kayo dyan, only if pinractice natin ang lahat ng narinig natin. O, Kadyo, magtrabaho ka. Happy birthday to Sister Tikay Garcia, Brother Rene Jacaban. Pangilang taon na ni Nanay Tikay? 90 plus. Kasi hindi na niya matandaan, no? Kung ilang taon na siya. Sige, Ayan. kapatid. Asan ka na ba? Sister Saan ka ba Nora. nag-umpisa? Ano, yung inabot ko pala tapos na. Sister Nora Kalingo, Sister Nora, maraming salamat po sa rambutan. At kayo'y makakatikim din ng rambutan. Sister Galing din Christine Barrera. Andito, galing sa mga welcome sa mga taga Los Baños at Kalawan. Brother Dwayne Abuyabor. San Pablo, yes. Saan na ba tayo? Ulit. Okay, ulit. Sister Nora Kalingo. Happy birthday, Sister Nora. Sister Christine Barrera, happy birthday. Ng ating Pangasinan, Sister Tin. Si Sister Eva Quinto. Sister Chona Malunes, Taga happy Batangas. birthday. Nanay Tikay, nanay ni Pastor Simple. Happy birthday. Brother Rene Jacaban. Hakaban yata yun. Hakaban. And happy birthday kay Dwayne! Abuyabor. Dali. Sister Alexandra Agus, happy birthday po. Halika, Dwayne. Ay, Sister Liway, happy birthday! Happy birthday, Sister At happy birthday Liway. din kay Mamang. Happy birthday! Happy birthday. Hindi, thank you Lord, sabi mo. Thank you How old are you? for 4? Hindi, how old are you today? 5. May handa ka ba? Ano? Anong papakain mo sa amin? Spaghetti. Spaghetti. Tsaka ano? May cake ka ba? Ano? Cake? Kakain kami? O invite mo sila. Sabihin mo, celebrate with me today. Celebrate to me today. Okay. Si Ria. Siya yung nag-propose sa aking apo na Apo? si Andrea. Sabi niya kay Andrea, I will marry you. Wow! Nakanuhod pa! Grabe, Mary agad, Dwayne. Pambihira. Hindi na ulit isasama sa outreach yan. Ang bata-bata ba kung ano-ano nilalagay sa isip. Happy birthday po sa inyong lahat, mga kapatid. Thank you, Lord. Happy birthday po sa lahat. Happy birthday! Happy birthday po, mga kapatid. Ayan, at kami po yung magpapaalam na. Kadyo, paalam ka na? Paalam. See you tomorrow sa Good Morning Jesus. Huwag niyo pong kakalimutan yung ating YouTube channel, yung ating Comfy Media.
Ayan. Panoorin niyo po mga kapatid ha. And do not forget to click the subscribe button. Mga kapatid, watch, like, and share our videos. At sa lahat po ng mga pupunta ng Baguio, yun daw po mga nagbayad via GCash kay Sister Fritz, paki-screenshot daw po yung inyong bayad at paki-send daw po sa messenger po niya. At sa lahat po ng mga taga Baguio, we'll see you next week. And we will end up with our new song, repeat new song of the week. Thank you. Thank you. Thank Jesus. Thank you, thank you. Thank you, thanks Jesus. Okay. Thank you. Tapos, thanks Thanks, Jesus. Ayan, composed by Brother Leo Umilin ng ating Chicago. God bless you mga kapatid. See you again tomorrow. You gave your life for us. You gave your body for us. You gave your love for us. Before I don't know why. Why would you do that? But ever since I read, ever since I heard the word, I understand it the most. The meaning, the healing of your sacrifice. It is to save us from the perils of our sins. And all I would do now, every day, every time I woke up and open up my eyes, is to say thank you, oh Lord Jesus. And I say thank you, thanks for saving me. All I can say is thank you, Lord, thanks for saving us. For God so loved the world that He gave you to us, and I will believe, I will now believe, and I will say thank you, thanks Jesus, thanks for saving me, and I say thank you, Lord, thanks for saving us. Thank you. Thanks for saving us. Thank you. Thanks for saving us. Thank you. Second Timothy 2:2